So, welcome back to my channel mga katropa. Ngayon may isa na naman akong isi-share na problema ng Mazda BT50 3.2 or kahit Ford na encounter to. So ngayon isi-share ko lang naman sa inyo mga katropa para lang alam nyo rin at meron kayong idea mga katropa itong problema na to. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga ilaw na lumabas sa cluster panel para mayroon kayong idea at pag na-encounter nyo alam nyo na yung gagawin nyo mga katropa. So ayan, maraming salamat sa mga subscriber, viewers at saka sa mga YouTubers na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga katropa, at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. At baka makatulong sa inyo ang aking mga content balang araw mga katropa. So ayan mga katropa, i-share ko na sa inyo itong simpleng problema para magkaroon kayo ng idea. Yan mga katropa, so umpisahan na natin. So ayan mga katropa, nakailaw yung check engine light, tsaka yung yan nakailaw, yan yung tawag na DSC. Yung DSC is Dynamic Stability Control mga katropa, tsaka yung ABS nya. So ayan, ibig sabihin merong problema sa ABS mga katropa. Ayan, kaya nakailaw yan. Yung sa check engine meron ding problema sa system. So ngayon i-share ko sa inyo yung problema niyan, pero hindi naman pinapagawa yan mga katropa. I-share ko lang sa inyo yung problema niyan kasi para mayroon lang din kayong idea kung sakaling mangyari sa inyo yung ganyang problema mga katropa. So yung problema niyan, in-scan ko, ayan, dinala ko nga yung launch scanner para makita nyo rin yung sa ABS. Ayan yung problema niyan. Sabi dyan sa scanner, ayan, left rear wheel sensor. Ayan yung problema niya mga katropa. Yan yung problema. So ito nga yung nung nakaraan na ginawa na pinalitan nung kasama natin ng speed sensor sa kaliwa, tapos ganun pa rin mga katropa yung problema. So means hindi nawala, means hindi dun sa speed sensor yung problema mga katropa. Yung problema niya, pupunta tayo rito sa kabila kasi may dalawang trouble yan. Ayan, papakita ko sa inyo. So punta tayo rito muna. Ayan, sa anti-lock brake system, ito yung kanina yung sa ABS, sa sensor sa kaliwa. So ngayon ito naman yung sa PCM. Tingnan natin para magkaroon lang din kayo ng idea mga katropa. Hindi naman pinapagawa yan pero papakita ko lang sa inyo. So ayan, para makita nyo rin. So ayan yung trouble niya, ayan, no? Sa ABS nandito rin, konektado rin sa check engine. Sabi ko sa inyo nga. So invalid data received from brake system control module A. So ibig sabihin mayroong problema yung control module ng ABS dun sa ABS motor kasi mayroon siyang module dun mga katropa. So ngayon ito pa yung isa, transfer case Hall effect sensor power circuit failure. So ayan yung problema ng isa. So ngayon sabi ko nga hindi pinapagawa yung ABS kasi nga papalitan ng module tsaka motor, magkasama kasi yon. So medyo mahal. So standby muna sabi nung may-ari. So okay lang sa kanya yung merong ganyan na ilaw. So kaya hayaan muna natin. Yan, so i-delete ko na rin para sigurado. Yan. Sinyo ko lang sa inyo mga katropa kasi hindi naman pinapagawa yan. So sinyo ko lang sa inyo para pag na-encounter nyo meron na kayong idea. So yung isa nawala yung Hall effect na sinasabi yung kanina, tapos nawala yung check engine nya. Yan mga katropa, nawala yung check engine nya. Yung natira yung sa ABS na logo tsaka yung DSC. Yung DSC yung meron parang slide na yun yung Dynamic Stability Control mga katropa. Pag merong problema yung ABS, lalabas din yan mga katropa.
Kasi hindi stable yung control niya, kaya lumalabas yan. Konektado sa ABS mga katropa. Yan lang, simpleng paliwanag lang mga katropa, para hindi tayo masyadong mahirapan. So ayan nga, natira. Ayan. So ayan, invalid data received from brake system control A module. So yan yung sa motor tsaka sa ano. So hayaan na natin yan. So ngayon, kaya dinala ng may-ari dito to mga katropa. Meron siyang isang main concern dito. Meron siyang concern na 30 to 50 km nagbabibrate yung buong sasakyan mga katropa. Kaya dinala rito. Hindi naman yan yung concern niya. Alam niya na yung ABS na yan. So ngayon, ito nga, tinest drive ko nga. Ginawan ko nga ng content para ma-share ko rin sa inyo mga katropa. Ayan, test drive natin. 30 to 40 km, 30 up, nagbabibrate na yung body. So ayan, nagbabibrate. Nararamdaman ko mga katropa, pero hindi nyo nararamdaman yan. Yan, nagbabibrate siya. Ayan, hiniginig yung buong sasakyan mga katropa. So ang suspect ko rito mga katropa, hindi ko pa siya tinitingnan, kaka-test drive ko lang ito mga katropa. Yung suspect ko rito ay may problema yung tawag doon, yung ano niya, yung yan, test drive nga tayo siyempre, yung cross joint, may problema yan, cross joint o coupling kung anong tawag nyo dyan sa may propeller niyan, yung mga joint dyan, pero tawag ko dyan cross joint kasi. So yung iba, yung dito naman coupling yung tawag. So siyempre kahit alin naman dyan, basta may problema yun. Ayun yung suspect na problem ko rito, yung cross joint. So ngayon, alamin natin kung saan yung may problema mamaya. Ipapakita ko sa inyo mga katropa kung tama ba yung tama ba yung suspect ko. So share ko sa inyo, papakita ko sa inyo mamaya. Yan nga, gaya nga nasabi ko, yung ABS hindi naman pinapagawa para lang magkaroon kayo ng idea mga katropa. Kaya ako ginawa ng content sa ganyang ABS, kasi minsan sa mga katropa natin dyan, sabi umilaw yung ABS ko, umilaw yung ganyan. So siyempre kailangan nating i-scan muna yan mga katropa. Kapag merong umilaw, kahit na anong umilaw dyan na kakaiba sa cluster panel nyo, kailangan natin i-scan yan para malaman natin kung alin yung problema sa system. Yan, nakita nyo mga tropa. Kanina tinignan ko yung isang trouble code sa ABS nga, sabi nga left hand wheel sensor. Gaya na sinabi ko, nagpalit na sila ng left hand, ganun pa rin mga katropa. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng sinasabi ng scanner na tama. Ayun nga, nakita nyo kanina, left hand daw yung sira, pero nung pinalitan ganun pa rin. Ibig sabihin may iba pang problema. Hindi lang naman yun yung sensor yung problema, kung hindi yung ano sa sensor. Siyempre merong module yan, kaya nga meron pa siyang module, may sensor. Gaya ng sa ECM, may ECM, may mga sensor siya. Kaya porket sinabi ng ano na TPS sensor sira, pinalitan natin, ganun pa rin, yun. Or map sensor sira, pinalitan natin, ganun pa rin. Yung pala yung ECU yung sira mga katropa. So kagaya nito, sabi niya left hand rear wheel speed sensor sira. So nung pinalitan, ganun pa rin. So siyempre, ano pa ba yung susunod nun? Susunod natin na yung module na mga katropa. So ayun nga, kaya sabi ko mas maganda yung merong scanner para mabigyan tayo ng guide kung saan tayo mag-uumpisa mga katropa. So malaking tulong din yung scanner sa mga sasakyan ngayon dahil puro electronics mga katropa. Pero pili kayo ng scanner na maganda para, so ayan na yung workshop. Ayan na yung workshop ko mga katropa. So ayan, dito tayo. Hindi natin lumabas yung isa bago tayo pumasok. Ayan yung workshop ko. Mazda sa kabila, may logo namin dito, kaya hawak namin yan mga katropa.
So ayun, yan, nakailaw pa rin, hindi mawawala yan hanggat di napapalitan ng motor ng ano yan mga katropa, ng module sa ABS sensor. So mahal, kaya sabi ng may-ari, ayaan mo na lang muna, wala pa akong budget. So ayan mga katropa, pag na-encounter nyo yan at lumabas yan at sabi sensor nga, nagpalit na kayo sensor, ganun pa rin, wala nang duda yan, module mga katropa, module na yan. So ayan mga katropa, sana magkaroon kayo ng idea dyan sa konting explanation ko, saka dyan sa pinakita ko na mga ABS na yan na nakailaw. So paparking ko muna mga tropa at ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong vibration, 30 to 50 km per hour yung takbo. So nababibrate yung engine, mamaya ipapakita ko sa inyo, paparking ko lang mga katropa. So ayan, a few moments later. so ito na mga katropa, checkin na natin yung parting unahan na cross joint. So okay naman siya. So ayan, so ito yung ilalim niya, 50-50. Ito naman yung center bearing. So ayan, may alog yung center bearing niya mga katropa. Wala namang alog yung center bearing, palagay ko yung may alog ito nasa loob na nut na yan, hindi kulang sa higpit. Ayan maalog tong shop na to punta rito. So ayan maalog siya, isabihin kulang sa higpit to or sira na yung ano dito. So kailangan papalitan na rin ng center bearing, cross joint. So pagka ganyan, palitan na natin ng lahat ng cross joint. So yung talagang sira niyan mga katropa, ayan, mapapansin nyo may kalawang mga katropa. Ayan, wala na, sira na yung nandun na ano yan, yung joint na yan mga katropa. Ayan, kalawang, labas na yung mga kalawang sa paligid ng housing. So ayan ayan may play mga katropa. So ayan mga katropa, nagpi-play na. Ano sadya? Ayan, meron na siyang play mga tropa. Ayan. So ito yung sira niya, tsaka ito may alog, yung sa may center bearing niya may alog, may alog tong pinaka ano niya, sidugtungan nitong center bearing, hanging bearing niya kung tawagin niya. So baka may problema na yung loob or kulang sa higpit tong bolt na ito mga katropa. So ngayon papapalitan na natin ng cross joint, center bearing, cross joint. Bali papalitan natin lahat para lahat bago mga katropa. So ayan, one set, isa, dalawa, tatlo, apat, tatlong cross joint saka isang center bearing. So ayan mga katropa, ayan, sirang sira. Ayan yung cause ng vibration ng body mga katropa. Kapag may sira dyan sa cross member, sa cross joint, pag mayroong stock up or sira na yung bearing niya sa ganyan, magkakaroon na ng play. So magkakaroon ng vibration kasi hindi na smooth yung ikot ng propeller mga katropa. Wala na sa balance, nawawala sa balance yan kapag may play yung mga cross joint. Kapag fix yung mga cross joint yan, nakabalance yan mga katropa. So ayan mga katropa, re-recommend ako muna mga katropa. So ayan mga katropa, nakita nyo na nga kanina yung kung alin yung sira ng nagbabibrate yung body ng sasakyan, lalo na sa mga pick up. Yan, mga halimbawa na yung Mazda, Ford, yan, Ford Ranger, BT50, Mitsubishi, yung mga ganyan pwede mag-vibrate kapag sira nga yung cross joint.
So ayan, ito ngayon na-recommend ako na mga katropa. So iniintay pa yung approval ng may-ari, kaya matatagalan. So ngayon at least kahit papaano nakita nyo na yung dahilan mga katropa kung bakit nagbabibrate siya ng 30 to 50 kilometer, nagbabibrate yung body. So sa kadahilanang yung cross joint niya ay sira na, may play na mga katropa, hindi na smooth yung ikot, kaya siya nagbabibrate. So ayun, nakita nyo nga yung dahilan. So yun nga yung papalitan. So ngayon matagal maghintay, kaya hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano palitan, pero sa susunod pag merong ipapakita ko sa inyo kung paano palitan mga katropa. Pagdating gagawan ko ng panibagong content para makita ng mga nag-uumpisa pa lang dyan na mekaniko na hindi pa nakaka-encounter ng kung paano palitan yung cross joint, para magkaroon sila ng idea mga katropa. So ngayon nandiyan pa yung check engine nga, yung check engine, yung ABS light. So hindi naman pinapagawa yun, senior ko lang mga katropa para lang meron kayong idea pagka nangyari sa inyo yung yan BT52 mga katropa, mangyari sa inyo yung ganyan, alam nyo na yung gagawin nyo, magkaroon kayo ng idea. So kaya ako senior. Pero yung talagang main concern dito yung vibrating ng body mga katropa. So nakita nyo naman nga, ulitin ko, nakita nyo naman kung ano yung naging problema kung bakit siya nagbabibrate. May problema sa cross joint center bearing niya mga katropa. So ngayon papapalitan ko nga ng 3 cross joint at 1 center bearing para sigurado tayo mga katropa. So sigurado naman yun, mawawala yung vibration nun pag napalitan ng mga katropa ng cross joint. 100% mga katropa, mawawala yung vibrate. So ayan mga katropa, na-share ko na sa inyo yung mga pwedeng panggalingan ng vibration 30 to 50. Yung iba-iba naman kasi meron dyan yung mababa pa lang nagba-vibrate na, or pagka ship mo tumutunog, may lumalagabog, pwedeng panggalingan yung cross joint yung mga tropa. Pag ship mo ng reverse, pag ship mo ng drive, kapag talagang sirang-sira, so mararamdaman mo pag may lumalagabog sa tsaka lalo na pag manual, madaling matrace mga katropa. Kapag ka manual transmission, madaling matrace yung sira ng cross joint mga katropa. So ayun, senior ko lang din mga katropa. So yun nga pala mga katropa, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel mga katropa, sa lalong na sa inyo na nag-subscribe, sa YouTubers, saka sa mga viewers na sumusuporta at nanonood ng aking video. Maraming salamat sa inyo mga katropa. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Baka makatulong yung aking mga content mga katropa, balang araw maka-encounter kayo. So sana subaybayin yung aking channel at panoorin yung aking mga video mga katropa. So ayan mga katropa, lagi niyong tatandaan, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.